Hallelujah. Isang mapagpalang gabi po sa buhay ng bawat isa. Yes, the Lord is faithful. Amen. The Lord is faithful. At hayaan po, basahin ko sa inyong harapan ang nakasaad sa mga awit, 29:1 hanggang 2. Purihin ninyo si Yahweh, mga nilikha sa kalangitan. Kilalanin ang kanyang lakas at kanyang maluwalhatian. Purihin ang kanyang maluwalhating pangalan. Sambahin si Yahweh sa banal na kaayusan. Amen? Yan. Purihin natin ang ating Panginoon Diyos sa gabi nito sapagkat siya'y dakila at makapangyarihan sa lahat. Tayo po lahat ay manalangin. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka, O Diyos, na banal at makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, na may likha sa aming pong mga buhay, na patuloy na gumagawa sa amin, punong-puno ng kagalakan, patuloy na pinaparanas at pag-ibig sa buhay ng bawat isa sa amin. Yahweh, na makapangyarihan sa lahat, dakila ang pangalan mo. O Diyos, banal, banal, banal ang makapangyarihan. Maraming salamat sa oras na ito. Salamat sa kaligtasan. Salamat sa bawat kalagalaan na aming pong nararanasan. Salamat, Panginoon, sa kalakasang pisikal. Salamat sa kalakasang spiritual. Salamat sa iyong proteksyon. Salamat sa kabutihan mo na patuloy po namin nararanasan sa bawat araw na ginagawa mo sa amin. Patuloy po na kami ay hinihingi ng kapatawaran sa kabila ng kabutihang ginagawa mo, Ama. Patuloy na nakagagawa pa rin kami ng mga bagay na labag sa iyong kalooban. Sa isip, sa salita, sa gawa, maaging sa amin po mga kaluluwa, Panginoon Diyos. Nababatid mo ang aming pong buhay na kung minsan, Panginoon, hindi po namin nababantayan lahat ng aming pong mga kinikilos. Patawarin mo kami, Panginoon. Patawad po. Tunay nga po, Lord, na nagpapasalamat kami sapagkat meron kami Jesus na makapangyarihan sa lahat, na handang maglinis sa aming pong mga pagkukulang, sa aming pong mga pagkakamali, na handang magpatawad. Ginagawa niyo simputi ng niebe ang aming pong mga puso. Dinadali sa iyo ang aming pong mga buhay upang ang buhay na ito, Panginoon Diyos, ay tunay na maging karapat-dapat sa iyong harapan. Kaya Lord, salamat sapagkat sa aming pong pagsamba, tunay na ipinaparanas mo yung kalayaan, Panginoon, sa aming pong mga buhay upang lubos po namin maranasan ang tunay na pagsamba na para sa iyo lamang sa gabi nito. Patuloy na ikaw lamang, O Diyos, ang siyang malayang manahan sa amin. Sa apat na sulok ng iglesia nito, huwag niyo pong hayaan na umilos anumang uri ng gawa ng kaaway. Sa pangalan ni Jesus, maghari ka sa aming pong kalagitnaan, sakupin niyo ang aming mga puso, Panginoon, upang lahat ng aming pong pagpupuri, lahat ng aming pong pasasalamat, pagdadakila sa natatanging pangalan mo lamang, Panginoon, ay makarating sa kalwalhatian ng iyong banal na trono, Panginoon Diyos. At tunay na patuloy ng pagpapala ay lumaloy sa buhay ng bawat isa sa amin na namin ito, Panginoon Diyos. Walang maging hadlang sa aming pong pagsamba sa gabi nito. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Pagpalain mo po ang lahat ng tatayo sa pulpitong ito, simula sa pag-aawitan, maranasan po sa buhay nila, kalwalhatian na nagmumula sa iyo, ang kabanalan na nagmumula sa iyo, ang kapangyarihan, Panginoon, na siyang malayang sasakop sa kanilang pong mga buhay. Sa bawat mga salita mo na inihatid, na ihahatid ng iyong anak, Panginoon, na aming pong kapatid na ito, patuloy, Lord, na pagpalain mo ang kanyang puso, sa bawat salita na lumabas sa kanyang labi, patuloy na ang kapangyarihan mo siya malayang dumaloy sa buhay ng bawat isa. Ikaw po ang makita namin sa kanyang buhay. Maging sa bawat mga panalangin na patuloy na alam po namin na may dinidinig ka na, may ginagawa ka na sa buhay ng bawat isa. Patuloy na alam po namin na sa oras na ito, pinagtagumpay niyo na ang buhay ng bawat
Isang mapagpalang gabi po sa bawat isa. Yes, the Lord is faithful. Medyo pagpasensya niyo na po ako. Di ba gumagaling po ang aking nalaman. And hayaan po yung basahin ko po sa Matthew 4, verses 2 to 4. Sabi po dito, after fasting for 40 days and 40 nights, he was angry. The tempter came to him and said, if you are the Son of God, tell these stones to become bread. Ito po yung time na nag-fasting po si Jesus. And after 40 days and 40 nights, nilaputan po siya ng kaaway. And tinatap siya na gawing tinapay yung bato. And nakakatuwa po, sabi po sa verse 4, Jesus answered, it is written, man does not live on bread alone. Hindi lamang ang tao bubuhay sa tinapay, but on every word that comes from the mouth of God. Pinagulay-gulay po sa itang ito kanina po umaga. Sabi ko po, napakabuti po ng ating Panginoon. Kasi in times of our weakness, kapag nangihina po tayo, ang pwede po natin panghawakan ang salita po ng ating Panginoon. Kasi hindi po ba, ito yung nagbibigay po sa atin ng lakas. And in times po na may sakit po tayo, ang lagi po natin pinanghawakan is yung salita ng Panginoon. Naniniwala tayo, ito yung magbibigay spot sa atin ng kagalingan. Hindi po ba? Kaya in terms of needs na talagang sobrang kailangan natin ng blessings ng Panginoon, financial blessings ng ating Panginoon. Wala tayong ibang pinanghahawakan kundi yung salita po ng ating Panginoon Diyos. Sige po ba? Sapagkat ito po yung makapangyarihan, totoo at nangyayari po sa ating buhay. Amen? Yes. Tama po yun. Sabi, Jesus answered, it is written, man does not live alone on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. Amen? Pwede po natin panawakan ang salita ng Diyos sapagkat ito po yung mga pangyarihan. Amen po ba? The church, whatever promises na pinanahawakan ko at pinanahawakan mo, maliwala at mangyayari ito sa buhay mo. Amen? Pero magpalamanan sa Lord. Ang
Buhay sa isip lang, kapag sa'yo'y ang sarap ng ang sarap sa tabi ng aming Panginoon. You deserve all the praises for our life. Hindi kaya ilarawan ang kadakilaan ko. Kulang ang lahat ng tulad, kulang maging mga salita upang ilagan ang kabutihan mo. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, hindi kaya ilarawan ang kadakilaan ko. Kulang ang lahat ng tulad, kulang maging mga salita upang ilagan ang kabutihan mo. Walang katulad, walang nakikita sa'yo, walang katulad, walang napapatay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, mabibigyan at kailangan sa mga panahon, wala kang katulad. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, hindi kaya ilarawan ang kadakilaan ko. Kulang ang lahat ng tulad, kulang aking mga salita upang ilagan ang kabutihan mo. Walang katulad, walang nakikita sa'yo, walang katulad, walang napapatay sa'yo. Ikaw
Diyos, upang magbibigay kailangan sa harapan ko. Wala kang katulad, walang katulad, wala kang higit sa'yo, walang katulad, wala kang papatay sa'yo. Ikaw ang Diyos, upang magbibigay kailangan sa harapan ko. Wala kang katulad, walang katulad, wala kang higit sa'yo, wala kang katulad sa lahat, wala kang papatay sa'yo. Ikaw ang Diyos, magbibigay kailangan sa harapan ko. Wala kang katulad. Come on, church, sing it. Wala kang katulad, wala kang higit sa'yo, wala kang katulad, wala kang papatay sa'yo. Ikaw ang Diyos, upang magbibigay kailangan sa harapan ko. Wala kang katulad. Ikaw ang Diyos, upang magbibigay kailangan sa harapan ko. Wala kang katulad. Ikaw ang Diyos, upang magbibigay kailangan sa harapan ko. Wala kang katulad. Sa harapan ko, wala kang katulad. Sa harapan ko, wala kang Doon sa song natin, ikaw ang Diyos, noon pa man,
maging ngayon at kailangan. God is telling us, kapatid, kahit nagkasala ka noon, nagkamali ka noon, nandito si Lord ngayon, dahil magpatawarin. Amen? God, thank you, Lord. Tunay na wala kang katulad ng Diyos. You alone, and there is no other God, Father God. Salamat dahil nakilala ka namin, hinanap mo kami, Panginoon Diyos. Salamat, Panginoon, sa pag-ibig mo, sa sakripisyo mo para sa amin, Panginoon. Sa pag-ibig na walang katulad. Jesus, thank you for your love, for your mercy, sa yung grasya na binubuhos niyo po sa bawat araw po, Panginoon Diyos. Salamat, Lord. Hindi po dahil sa inyo, hindi kami magtatagumpay sa bawat araw. Salamat sa iyong grasya na siya nagbibigay sa amin ng lakas, na siya nagbibigay sa amin ng tagumpay sa bawat araw po, Panginoon. Sa biyaya mo, kami po ay nabubuhay, Panginoon Diyos. Salamat po. Pinupuri ka namin, sinasamba ka namin, aming naman na makapangyarihan, aming Diyos, sinasamba ka namin, pinupuri ka namin, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. We entrust to you everything, Panginoon. Salamat po. At sa gabi ito, Father God, ano man po ang dala-dala ng aming mga kapatiran, dala-dala ng aming mga sarili sa gabi, Lord. We place it in your mighty hands, Panginoon. Kayo po ang bahala dito, Lord God. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pananampalatayang magtiwala lagi sa inyong Panginoon Diyos. Paghalian mo kami sa aming kaisipan, sa aming puso, sa aming tahanan po, Panginoon. Maghali lagi ang iyong salita sa aming buhay, Panginoon Diyos. Tinatakot po namin ang magawa ng away sa aming mga buhay. In Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name, wala siyang karapatan na kami po'y guluhin sapagkat ang aming buhay ay para lamang po sa inyo, Panginoon Jesus. Salamat po. Maraming salamat po at palain niyo po ang gabi ito, Panginoon. At angkin po namin ang katugunan sa bawat panalangin, Panginoon Jesus. Salamat po sa iyong pagpapuri at pagsamba sa tayong nakilang pangalan po ng Ina sa Jesus. Amen. Ayan, magandang gabi po muli sa bawat isa sa atin. Amen. Yan. Salamat po sa gabi ito. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil isang pribilehiyo na ako po ay muli makapagbahagi ng kanyang salita po sa bawat isa sa atin. Yan. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, tunay na Panginoon, na patuloy ka namin pinapasalamatan, pinapaburihan, Panginoon, sa gabi ito. Salamat po ulit na isang pribilehiyo, Panginoon, na pag-amin po ang aming buhay sa gabi po ito, na maging daluyan ng mga salita. Nawa, Panginoon, bigyan mo po ako ng langit na karunungan upang ang mga salita ko na ito, Panginoon, ay masabit ko, Panginoon, ng maayos upang maintindihan po ng bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa gabi ito, sa ito po namin tinataas ang kapalagpayan sa pangalan ng Jesus. Amen. Ang ibabahagi ko po sa inyo sa gabi ito ay matatagpuan po ito sa Mateo 7 verse 7. Yan. Siguro para sa atin po ito sa bawat isa sa atin yung verse na ito. Ito po yung humingi, humanap, at kumatok. Nung nakita ko po yung aking schedule sa pag-i-exhort, sabi ko, Lord, bigyan niyo po ng katanungan na ito yung ibabahagi ko po sa aking mga kapatid na magbigay po ng kalakasan sa aming mga buhay.
mayroon po talaga din ako sanang inahanda para sabi ko pag mag-exert po ay ito po yung aking i-share. Pero, hindi ko po siya malapatan ng verse at saka sabi ko talaga kailangan ko talaga paglaanan ng time na para paano ko siya gawin para mas maunawaan po natin. Pero may binigay po ang Panginoon sa amin na ito po yung may babahagi ko po sa inyo sa gabi po ito. Ayan. Sabi po dito, yan sa verse, yan sabay-sabay po natin basahin. Ayan. Humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makakatagpo. Kumato kayo at kayo'y pagpupuksan. Sabi ko dito, may napakagandang pangako si Jesus na handa siyang tutugon sa ating mga panalangin at mga kahilingan. Kung tayo ay hihingi, maghanap at kumutok. Yan, sabi ko dito sa number 1, yan. Humingi ng may pananampalataya. Yan. Ang sabi ni Jesus, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Kailangan na specific. Ang paghingi at ayon sa dignidad sa pagka-Diyos ng Diyos. Dapat ayan. Ulitin ko lang po. Ayan. Ang sabi ni Jesus, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Yan kailangan specific. Ang paghingi at ayon sa dignidad, yan, sa pagka-Diyos ng Diyos. Dapat may tamang at mabuting layunin at sa diwan ng pagtitiwala na walang pag-alinlangan. Yan. Humingi kayo tulad ng isang bata na humingi ng tulong sa kanyang ama. Yan. Hindi siya tumitigil hanggang hindi ito napapansin. Di ba po, minsan, yan sa ating mga pananalangin, di ba, talaga namang pag hindi natugon yung ating mga pananalangin, yan, talaga hindi rin tayo tumitigil sa paghingi sa ating Panginoon. Yan, kung minsan pa nga, yan, yung bata, pag may hinihingi yan sa kanyang magulang, talagang dinadaan niya pa sa iyak para ibigay sa kanya yung kanyang hinihingi. Di ba naranasan din po natin yan na sa ating mga pananalangin, di po ba? Talagang pag alam natin na desperado po tayo na matanggap yung ating dinudulog sa Panginoon, talagang napapaiyak tayo para maramdaman talaga ni Lord kung ano yung ating hinihiling sa Kanya. Yan, kung puso po tayo nananampalataya at nagtitiwala sa Kanya. Nasabi po dito, ganito rin ang nais na ituro ni Jesus sa atin. Yan. Nasa bawat panalangin natin, puno tayo ng pag-asa at pagtitiwala, pagtsatsaga at pananampalataya na tutugunin ng Diyos ang ating mga kahilingan. Yan. Sabi po dito sa number 2, humanap ng may katiyakan. Yan. Humanap kayo ng may katiyakan. Kailangan tiyak natin kung ano ang ating hinahanap at nakatiyak na tayo'y nasa tamang lugar. Ang paghahanap ng may katiyakan at tamang lugar ay dapat nakasentro ito sa pagkakilala sa Diyos. Yan, para makita mo ang tamang kalooban ng Diyos para sa iyo. Yan dahil dahil ang kanyang kalooban ay laging mabuti kaysa ating mga hinihingi. Yan. Di ba? Minsan may mga kasabihan na parang pag naghahanap, gamitin mo yung mata. Pag naghahanap ka, hindi yung bibig ginagamit sa paghahanap. Dapat
ganun sa kanya, dito kayo ako at tinawag ko yung mga nakalagay doon. O ito, sabi ko gano'n. Kasi, hindi ka naghahanap ng mata, hindi mo ginagamit yung mata mo, yung ginagamit mo yung bibig mo. Sabi ko gano'n sa amin. Ayun. Sabi nga sa bawang pagkakanap natin, gamitin din natin ang ating mga mata. Sa number 2 na po, ayan. Kumatok ng may pagtsatsaga. Ayan. Nakatiyagaan yan. Ang dami ka ngayon. Sulatan niya. Kumatok kayo at kayo pag-ubusan. Ngunit kailangan din maging matyaga. Yan. Masigasig at determinado sa pagkatok. Kapag sa unang katok ay hindi nagbubuksan ng pinto, kailangan ulit-ulitin. Ulit-ulitin ang pagkatok. Matuto tayo sa ibong karpintero. Ito po yung wood picker. Sa pamagitan ng kanyang pagtsatsaga yan, na pagtuka ng matigas na puno ng kahoy. Yan. Sino po dito nakakala ng ganong ibon? Ako po minsan napanood ko rin po yung ginagawa ng ibon na yun at ako din po ay namanghasa sa isang ibon na yun na nandun yung pagtsatsaga niya para makagawa siya ng isang bahay na o kaya pugan doon sa pamagitan ng puno. Na kung tutuusin kaya, pwede naman siya gumawa ng sala, yung pugan. Pero talagang nandun yung pagtsatsaga niya. Talagang kinakataw niya muna yung puno bago po siya magbubutas. Yan nga po sa ating mga pananalangin. Kailangan din po talaga natin magtyaga. Ayan. Habang sinusulat ko rin po itong ibabahagi ko sa gabi ito sa inyo na nanalangin po ako na sabi ko, Lord, ipaalala mo sa akin yung marugtog na pinanalangin ko na tinugon mo. Bagamat marami naman akong pinanalangin, marami naman akong hiniling sa Lord, pero sabi ko, ipaalala mo sa akin kung ano talaga yung matyagang pinanalangin ko na tinugon mo po. Ang pinaalala po dito ng Lord sa akin, napakatagal na panahon na po yun, pero namamangha ako sa Lord kasi pinaalala niya sa akin yung panalangin ko na yun. Noong panahon na yun, hindi ko pa tinanggap ang Panginoon sa buhay ko na tagapagligtas, pero alam ko na may Diyos. Nananalangin ako lagi sa Kanya. At yung panahon din na yun ay ang anak ko pa lang alala ko dalawa pa lang. Wala pa kayong kliyente. Yan. Tapos, ang nanay ko nagkaroon po siya ng sakit. Ang sakit po niya iba. Napakadelikado po kung sakit yun kasi may isa na kami kamag-anak na namatay dahil sa sakit na yun. So, yung panahon na yun, nakatanggap ako ng isang sulat sa kanya na sabi niya sa akin, bebe, may sakit daw po siya. At malala na po yung sakit niya. Tapos, bukod na daw po yung mga gamit niya sa bahay. Tapos yung panahon na yun, hindi pa rin po ako nagbabasa ng Bible kasi yung panahon na yan, sa kabataan ko, hindi ko pa rin alam ang bukas na ng Bible. Pero, nung panahon na yan, may isang panyo na nakalagay doon ng awit, yung Psalm 91. Yung panahon bukas na yan, parang nabubahin ako na nalala sa El Shaddai. Tapos, nandoon yung may hiling, magpapagalit. Tapos, ang ginawa ko noon, tuwing gabi, bago ako matulog, talagang yung kanyang binabasa ko talaga siya. Kahit na yung ilaw namin is nasira lang, pinagtsatsagaan ko talaga siyang basahin. At pagkatapos na yun, nananalangin ako. Yan, talagang, siyempre, nanay mo,
ipinapanalangin mo, nandun talaga yung pagtsatsaga, pag-iyak sa Panginoon na gumaling yung aking nanay kasi nga malayo din siya sa akin. Hindi ko din alam kung ano talaga yung kalagayan niya ng panahon na yun. Pero matyaga ang nagkatok sa Panginoon at yung sabi ko, ba't hindi mo rin siya tayong ano na yun yung awit. Yun yung pinagtsatsaga mo talaga basahin yung salita na yun ng Panginoon. Doon po ako unang nakapagbasa ng kanyang salita. At doon po ako unang naranasan na talaga kinato ko ang Panginoon at nagtyaga ako sa pananalangin. At nakamtan ko po ang aking itinulog sa Kanya. At magpahanggang ngayon, ang nanay ko ay buhay at malakas pa. Tinugon ng Diyos yung aking panalangin para sa aking nanay. Ayun. Salamat dahil yan. Sa bawat panalangin po natin, yan, magkaroon po tayo ng marugtog na panalangin kung meron tayong hinihiling sa Diyos. Sabi nga, ano ba ang hindi kaya ibigay sa atin ng Diyos? Sabi nga, di ba, binigay niya o inala niya ang kanyang buhay para sa atin. Ano pa kaya ang hindi niya kaya ibigay sa buhay ng bawat isa sa atin? Kung minsan, may mga times na hindi, kala natin hindi tinutugon ng Diyos ang ating mga panalangin. Pero, di ba, kaya niya hindi tinutugon yun kasi hindi yun ang nararapat na matanggap natin, na pinanalangin natin. Kasi hindi yun para sa atin. Pero, may ginagawa siya na mas mabuti kaysa doon sa ating hinihingi sa Kanya. Di ba? Talagang, mamamangka ka pa rin, hindi tinutugon yung panalangin na ito, pero may mas mabuti pala siya ibinibigay para sa atin. At sabi nga, humingi ng may pananampalataya, humanap ng katiyakan, na may katiyakan, kumatong ng may katyagaan, na ito ang buod na kahandaan ng Diyos para tugunin ang ating mga pangailangan. Di po ba? Napakasarap isipin na meron Diyos na tutugon sa lahat ng ating mga kahilingan. Yan, nandoon lang talaga taos puso na paghingi sa Kanya. Di ba minsan na pag meron tayong gusto-gusto, minsan yung may nararamdaman tayo, hawak lang tayo sa puso natin at tumingin lang tayo sa taas. Alam na natin yun naramdam ng Panginoon kung ano ang ating hinihiling para sa atin. Yan. Salamat po sa Panginoon sa gabi nito, sa maibili po pagbabahagi. Yan, nawa meron po tayong naunawaan sa kanyang mga salita po sa nagpupong ito. Salamat po. Sa Diyos po ang papuri. Yan, nagalakad po tayo. Dakilang Diyos, tunay nga Panginoon, nasa gabi po ito, bagaman maikling pagbabahagi na yung mga salita, nawa tunay mo po ito sa aming mga puso, nasa bawat paghingi namin, Panginoon, ang aming mga naisin, mga kahilingan sa iyo, Panginoon, nandoon na pagtsatsaga po namin, Panginoon, pagtitiwala po namin na lahat ng aming kahilingan ay ikaw ang aming Diyos na tutugon ito, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil wala po kami ibang nalalaan, Panginoon, sa aming mga buhay, dahil may Diyos kami napakalaki na handang ibigay anuman ang aming kahilingan. Salamat, Panginoon, sa ito namin tinataas ang aming papulit pa sa salamat sa tamang kapangyarihan ng pangalan ng Kristo Jesus. Amen. Salamat po sa salita ng ating Panginoon. Dadaan po tayo sa ating pananalangin. Yan po basahin ko ang awit 55 verse 1 and 2. Sabi po dito, ang panalangin ko, O Diyos, pakinggan mo madaig ko, huwag na maglayuan. Hinapin mo ako ay sagutin sa bigat ng aking mga suliranin. Yan po.
ito na kapag po tayo nananalangin, nakikinig ang Diyos. Kapag tayo nakikinig, ang Diyos ay nagsasalita. Kapag tayo naniniwala, ang Diyos ay gumagawa. Amen? Sa panalangin, may pakikinig sa kahimigan, may sagot. Kapag nananampalataya tayo, kikilos ang ating Panginoon. Yan po. Sa gabi po ito, ayan, hanap po tayo ng ating kapartner. At mamaya po, bibilog po tayo para po sa ating panalangin ng iba pang mga prayer requests. So po, hanap po tayo ng ating kapartner.
financial na suporta sa mga pangangailangan dahil sa Real PCAS po ay non-commercial radio station. Magdami pa po ng nakikinig or nanonood po PM radio or sa cellphone po. Magbabago na din ang inspirasyon sa totoo ng mga tao nakakakilala at pinanalitas. Lord, tuloy na mas biniglas mo pa ang simbahan ito, Panginoon. Dahil, Lord, alam namin, kaagapay kami, Panginoon. Kaagapay ang church na ito. Kaya naman, Lord, maraming salamat dahil sa mga estasyong ito, Panginoon, patuloy na lumalalo po yung level ng ating pananampalataya. Salamat po, Panginoon, purihin ka sa gabi ito, sa iyo po papuri. Pasasalamat sa tamang pangalan ng Panginoon sa Jesus. Amen. Patuloy po natin tuloy sa ating Panginoon Diyos, mga kapatid natin na nakakaranas ng sakit sa balik ng karamdaman, maging sa mga sipon na magkakasama yun ay patuloy na nakakaranas din ng mga isa sa ating mga bata, mga kabataan, mga kanay sa iglesia nito. Spiritual din na kaumuhan, baka nagbigyan tayo kagalingan, mas maging malakas ang ating pananampalataya sa Panginoon. Sige, tuloy tayo.
naman po, Lord, na nalalaman mo ang aming mga buhay, ang aming mga puso. Patuloy na lagi mo kami dinirinig, Panginoon, ang kalaliman sa aming mga pananampalataya sa iyo, Panginoon Diyos. Patuloy na may ginagawa ka sa buhay ng bawat isa. Lord, salamat sa pagpuprovide niyo rin sa lahat ng pangangailangan ng bawat isa. Mag-isahin po spiritual na pamumuhay. Kung minsan, nalulungkot kami, kung minsan, nawawalan kami ng pag-asa, Lord. Ano man yung mga ganitong karanasan ng iba't ibang mga kabahagi ng iglesia, ng Great Humanity Christian Church, alam ko namin na sa kusyaman ito, wala itong karapatan sa buhay ng bawat isa. Palaguin mo ang bawat isa sa amin, sa aming pananampalataya, pananalig sa iyo, Panginoon. Sapagkat ikaw, Panginoon, ang aming pong sasambahin at nadakilain. Kagihilugin mo ano man yung mga nararanasan ito sa buhay ng bawat isa. Kaya naman tuloy, purihin ka ang lahat ng hindi sa iyo namin pinagkakatiwala sa natatanging pangalan ng Kristo Jesus. Amen. Sabay-sabay po natin ipanalangin ang ating Father of Christ. Sulat sa Exodus, verse 4:6. May isang katawan, isang espiritu, kung paano may isang pag-asa na para doon ay tinawag ng Diyos. May isang pananampay, may isang pananampalataya, at may isang bautismo, may isang Diyos at ang malapit lahat. Siya ay higit sa lahat, kumikip sa lahat, at nananatili sa lahat. Lord, ang basa ni Christ sa lahat, sa ikaw ang manunod, sa Ang Panginoon, sa gabi ko sa ating prayer worship. Para po sa ating announcement sa ating praise and worship team, same schedule po tayo. 4 p.m. po yung ating band practice sa Saturday. 5 p.m. po yung full team and choir after that. Or paano mawas naman si Pastor. And may gawin po tayo sa dating na Friday. Natin po ang family dinner banquet and sinvites natin. Bigyan mo na po yung palapakapang ngayon. At para po matuloy yun, mag-order na po kayo. Mag-submit na po kayo ng mga order nyo sa mga hindi po nakapag-order sa YPF, ABF po. Sa ABF po, sa kung sino po ang leader niya, or kung sino man, kung kaninong grupo man kayo, mag-order na po kayo. Baka wala po kayong pagkain sa Friday pag before na order. So, enjoy ko natin sa Friday and celebrate yung love na wala po sa mga. Walang order siya yung kakanta. Wala daw pong order. Siya po yung magpe-present dito or kakanta. Maganda na po kayong kakanta. And sa creative arts, bukas may mag-aayos po sila dito sa calling po sa mga members of creative arts and pakitulungan po ninyo ang inyong leader. Ayan po, kung wala na po, nasa mga ibang announcement or meron na
pakicheck na lang po yung ating mga GC for any updates po. Salamat po. Dos po tayo sa panalangin ng ating pastor. Sige po, kaya po kaya pagpag-uwasan po sa ating pananalangin. Ang maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat, po yung ating Panginoon, maraming salamat po sa tagumpay na aming pong naranasan sa gawain po namin ngayong gabi po nito. Salamat po Panginoon sa inyong mga banal na salita. Natigil po kayo salamat sa inyong banal na Espiritu po Panginoon na patuloy pong iluluko sa lugar po na ito. Maraming po namin ginawa yung lahat ng aming pong ilulog sa inyo, sa aming pong pananalangin po Panginoon, maging ito man po ay personal na request po namin, maging mga prayer item po Panginoon, mga praise item po Panginoon, salamat sa mga katugunan na binibigay niyo po sa bawat isa po sa amin na aming po mga kahilingan. Salamat po Panginoon at maging aming pong gawain sa darating pong Friday, patuloy Lord na ang tagumpay ay patuloy po namin itong maranasan. Ibitin niyo po yung bawat isa po sa amin na miyembro ng Iglesia, pagkaluban niyo po ng mga pagpapalang pinansyal po Panginoon sa ganung matugunan po Panginoon yung lahat ng aming po mga pangangailangan. Kaya patuloy na pagpalain niyo po yung bawat isang miyembro ng Iglesia ng Great Commandment Christian Church. Salamat po. May sa amin po mga pasamantalang pag-iwahiwalay, ngayong gabi po Panginoon, Lord, dalangin po namin ang iyong pagsama, pag-iingat po sa bawat isa po sa amin ay patuloy po namin itong maranasan. Ingatan niyo po yung bawat isa na sa kami po makarating, sa amin po mga tahanan ng ligtas at tatanin po namin kung amin po mga mahal sa buhay na naroon din po yung dala sa kanila po mga puso. Salamat po Panginoon. Naging amin po mga pagsasalusaluhan sa gabi po na ito. Pakalinisin niyo po ito, huwag sabing kalakasan po ito ng amin po mga physical na pangangatawan. Salamat po at balik niyo po ito. Maraming beses ng mga taong nagsipaghanda po ito. Salamat po. Naway taglay bawat isa ng mga biyaya, pagpapala na nanggagaling sa ating Diyos Ama, ang pag-ibig na nanggagaling sa ating Diyos Ama, at ang pagsama ng Santong Espiritu ay patuloy po natin itong maranasan ngayon at magpakailanman. Amen. Salamat.